6:30 AM ang appointment namin sa clinic, kaya pasado 2:00 pa lang ng umaga, bumiyahe na kami papuntang Baguio. Bawal kasi ang malate at marere-schedule kami, kaya para hindi masayang ang punta namin, inagahan talaga namin. At from Gimba to Baguio, mahigit 2 oras nga lang itong drive ni Melody. At saka sa expressway kami dumaan. Sa apartment kami ni Renz tumuloy. At ng mga bandang 5:30 ng umaga, nagpahatid na kaming mag-iina sa clinic. Di baling kami na lang ang maghintay. At pagdating nga namin, pang number 8 na agad yung pangalan namin. Magme-medical kaming mag-iina. At dito nga sa Nationwide Health System sa Baguio ang napili namin. Si Mamita ang kasama ko para tumingin sa mga bata. Hindi namin kasama si Mama at Papa dahil may pinagagawa sa bahay. At hindi nila pwedeng iwanan dahil tinanggal na yung mga pinto ng bahay. Kung balikan lang kami, makakasama sila. Kaso lang, mag-i-stay kami dito ng 2 days. Kung pupunta kayo ng Australia, Canada at New Zealand, mas okay na dito na lang kayo sa Baguio mag-medical. Kung Manila o Baguio lang naman ang choice nyo. Mahigit 3 oras lang kasi namin natapos ang aming medical. Tapos, after ng 1 oras, tinawagan na agad ako para sa result. Hindi dahil sa may bata akong kasama, dahil wala namang priority sa kanila. Basta ang kailangan mo lang, magpa-appointment ka sa kanila. Nung natapos na kami, bumalik na uli kami sa apartment ni Renz. Kami kasi ang unang batch ng medical nila. Tapos mga 9:00 pasado ng umaga, nakabalik na kami sa apartment. At ramdam na nga namin ni Mamita ang pagod, puyat at gutom. Non-fasting naman ang ginawa sa aming medical. Pero kasi sobrang aga ng 6:30 AM para kumain na muna kami agad ng breakfast. Kaya ang ginawa namin, saka na lang kami kumain ng umagahan nung nakabalik na kami sa apartment. Tapos pagkakain namin, bumawi lang kami ng konting tulog. At kinahapunan, dun na kami nagsimulang maglibot. Last 2023, nag-Baguio din kaming mag-iina. At eto nga ang pangalawang punta ni Gray at Blue dito sa Baguio. Mas mahirap nung unang pagpunta namin dahil wala akong madaming kasama. Tapos 2 bata pa ang sakin. Kami lang ni Esther ang nagsasalitan kay Blue. At hindi ko makakalimutan nung napasubo kami sa pagpasok sa Bamboo Sanctuary. Ay, grabe ang pagod ko. Imagine, may buhat-buhat kang bata tapos pataas at pababa ang dadaanan mo. Hirap na hirap pa kaming hanapin yung exit nun. Ito talaga ang nagugustuhan ko pag pumupunta kami dito sa Mines View. Yung mga succulent at herbs, pero hindi naman ako bumibili. Baka kasi mamatay lang pag uwi ko ng Nueva Ecija. Parang ang ganda pagka may garden ka ng mga herbs. Bawat luto mo at may kinailangan kang pampalasa o pampabango sa niluluto mo, pipitas ka na lang sa mga tanim mo. Alam nyo, plano ko yun. Pagka may sarili na kaming bahay at lupa, maglalaan ako ng space para sa mga herbs. Mahirap talagang matsambahan ng Mines View nang walang ganong tao, no? Pero nasolo namin ito ng asawa ko noong year 2021. Nung kasagsagan ng COVID, dito kasi siya nag-take ng exam sa IELTS niya. At nung time na yon, sobrang higpit ng Baguio. Nahirapan din kaming makapasok noon. Buti na lang, pinagbigyan din kami kahit wala kaming antigen. Na-witness namin ang city ng Baguio noon. Napakalungkot. Ang tamlay ng bawat tourist spot. Walang katao-tao. Para siyang inabandon ng syudad. At sobrang mura lang ng mga hotel noon. Buti na lang din at natapos din ng COVID at bumalik na ulit tayo sa normal. Ito nga palang si Gray ang kasabayan ng COVID. March 13, 2020 ko siya pinanganak, then March 16, nag-lockdown na. Kaya COVID baby to. Sa kanya lang napasok ang simbahan at ang mall nung medyo maluwag na. At hindi ko na din pinalampas ang sumakay at makapagpa-picture sa kabayo with my kids. Ang kaso lang, takot na takot si Gray. Kaya kaming 2 lang ni Blue ang may picture dito. Aya ako ng aya kay Gray pero ayaw talaga. Natatakot siya sa kabayo, baka daw sipain siya. May entrance na nga pala ngayon ang Mines View. 10 pesos sa mga adult, 5 pesos sa 3 to 12 years old, at free naman sa 2 years old and below. Pero buti na lang din at nung group picture na, napapayag din namin si Gray. Hindi ko na nga lang na-push yung kami sanang 3 ang magpapapicture sa kabayo.
Kahit kasi anong suhol at panguuto ang sabihin sa kanya, ayaw niya talaga. Buti na lang itong si Blue at Go, hindi man lang nagre-reklamo. Hindi na namin pinuntahan lahat ng tourist spot dito sa Baguio. Namili na lang kami ng mga pupuntahan. Sa edad naman ni Gray ngayon, for sure matatandaan niya na to. Masyado na atang mahaba ang video ko. Putulin muna natin para hindi kayo mainip. Itutuloy ko na lang uli sa mga susunod na araw. Panoorin niyo uli ha. Salamat sa time. Bye for now.